Bumabasag na ang malaking merger call ni Jennifer Flores. Walang available na interpreter at ang deal na nagkakahalaga ng bilyon ay dumudulas mula sa kanyang mga kamay. Mula sa harapang upuan, inabot ni Antonio Reyes ang radyo para patayin ito sa pag-asang makatulong. Pero biglang umikot si Jennifer na parang ahas na handang manakit. "Huwag mong hawakan ang kotse ko gamit ang marurumi mong kamay." Parang sampal ang bagsak ng mga salita niya sa hangin. Napatigil si Antonio, nakabitin ang kamay sa ere. "Akala mo ba dahil pinayagan kitang magmaneho ng Mercedes ko, pwede mo nang hawakan ang mga gamit ko?" Malamig at matalim ang boses nito. "Alalay ka lang, alamin mo ang lugar mo," mariin niyang sabi. Nanigas ang panga ni Antonio, diretsyo ang tingin sa kalsada. "Isara mo na ang divider. Nakakasawa na yang mukha mo sa salamin ko." May banayad na tunog habang umaangat ang salaming harang sa pagitan nila. Bumalik si Jennifer sa magulong serye ng tawag sa telepono. Hinawakan ng mahigpit ni Antonio ang manibela. 3 taon sa Stanford. Marunong ng 5 wika mula sa panahon niya sa Georgetown. 2 dekada sa diplomasya. At ngayon, parang wala lang. Pero ang hindi alam ni Jennifer, ang alalay na ininsulto niya ang siyang magliligtas sa buong imperyo niya. Hindi napigilan ng divider ang hilakbot sa likod nito. Fully booked ang 3 interpreter services? Anong ibig mong sabihin? Halatang hindi makapaniwala si Jennifer. "Richard, $1 bilyon at $200 milyong ang deal na to." Sumulyap si Antonio sa rear-view camera. Naglalakad-lakad si Jennifer na parang hayop na nakakulong. Bumubukas ang nakapulidong buhok niya. Nagsisimula ng kumalat ang maskara niya. "Hindi ko pakialam kung $50,000 ang bayad. Humanap ka ng marunong mag-Japanese at Mandarin," sigaw niya. "Yung Oshima Sing team darating sa loob ng 70 minuto, anunsyo niya sa panibagong tawag. Pero isa na namang kabiguan. Hindi pwedeng i-reschedule. Kapag na-delay, lalayas sila. 3 taon ng negosasyon, mawawala lang. Hindi na niya kailangang marinig ang lahat para maintindihan. Sapat na ang mga narinig niyang usapang boardroom sa mga nakaraang taon. Lumulubog ang Flores Dynamics. 3 buwan na lang bago tuluyang bumagsak. Hindi lang ito tungkol sa tubo. Ito na ang huling pagkakataon. 200 trabaho, kasama ang kanya ang nakasalalay dito. Sunod na tawag ni Jennifer, voicemail, pati ang kasunod. Nanginginig ang kamay niya habang paulit-ulit na nagdadial. Doon nagpasya si Antonio. Ibinalik niya ang divider pababa. "Pasensya na po, Miss Flores." Lumingon si Jennifer, nag-aapoy ang mga mata. "Sabi ko, anong mga wika po ang kailangan ninyo?" Tanong ni Antonio, kalmado. Natigilan si Jennifer. "Ha? Ano?" Gulat niyang tugon. "Para po sa meeting ninyo," ulit ni Antonio. "Anong mga language ang kailangan?" Napalunok si Jennifer, hindi makapaniwala. "Wala kang pakialam dyan. Japanese at Mandarin," mahinang sabi ni Antonio. "Korean, hindi." May kakaiba sa boses niya ngayon, isang bagay na nagpahinto ng paghinga ni Jennifer kahit sandali. "Marunong ka ng Japanese?" tanong niya. "Fluent po, Mandarin din." "Hindi, Korean, Arabic, Portuguese, French, German at Spanish," tugon ni Antonio. Tumahimik ang buong sasakyan. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Jennifer. Bumaliktad ang mundo niya. "Sinasabi mo sa akin, 9 na wika ang alam mo?" Pabulong niyang tanong. Tumango lang si Antonio. "Gusto niyo po bang marinig?" Bago pa makasagot si Jennifer, tumunog ang kanyang telepono. Nakalagay sa screen, Oshima Sing Holdings. Tinitigan niya itong parang sasabog. "Hindi ko kaya, hindi ako pwedeng sumagot ng walang interpreter." "Pwede po ba?" tanong ni Antonio, iniaabot ang kamay. Nagbanggaan ang pride at takot sa mga mata ni Jennifer. Patuloy na tumutunog ang tawag. Iniabot niya ang telepono. "Moshi Moshi Oshima-san," bati ni Antonio ng mahinahon. Iba na ang boses niya, hindi na tulad ng isang alalay, kundi isang taong may autoridad at respeto. Sumagot ang nasa kabilang linya sa mabilis na Japanese. Tumango si Antonio habang nakikinig.
Hay wakarimashita, Flores-san wa imajun bisite orimas. Pinanood siya ni Jennifer sa salamin. Nagbago ang postura niya, nakaupo ng diretsyo, nakatuon, puno ng kontrol. Hindi na ito ang driver niya, may bagong boses sa tawag. Biglang lumipat si Antonio sa Mandarin na walang kahirap-hirap. Nag-usap sila tungkol sa komplikadong paksa. Patents, licensing, intellectual property, market entry strategy. Hinahawakan niya ngayon ang pinakamahalagang impormasyon ng kumpanya niya sa mga wikang siya mismo ay hindi naiintindihan. May cultural miscommunication, bulong ni Antonio. Tinatakpan sandali ang mic. Na-offend sila sa mga naunang mensahe. Masyadong agresibo ang dating ng legal team mo sa mga dokumento. Bumilis ang tibok ng puso ni Jennifer. Anong klaseng miscommunication? Tanong niya. Yung klaseng sumisira ng deals, sagot ni Antonio. Iniisip nilang tingin mo sa kanila ay mababa, hindi ka pantay. Bumalik siya sa Japanese, ngayon mas magalang ang tono. Agad na bumaba ang tensyon sa kabilang linya. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong ni Jennifer kabado. 2. Malaki ang pagpapahalaga ng Flores Dynamics sa inyong pamana bilang isang kumpanyang pinapatakbo ng pamilya, sabi ni Antonio sa telepono. At personal na nag-aaral si Miss Flores ng kulturang pangnegosyo ng Hapon bilang pagpapakita ng tamang paggalang. Napanganga si Jennifer. Pero hindi naman, bulong niya. Ngayon, oo na, sagot ni Antonio ng kalmado bago muling bumalik sa tawag. 20 minuto ang lumipas bago niya ibalik kay Jennifer ang telepono. Sabik na silang makipagkita sa iyo ng personal, tuloy na ulit ang merger talks. Tinitigan ni Jennifer ang telepono, saka ang refleksyon ni Antonio sa salamin. Sino ka ba talaga? Pumasok ang Mercedes sa underground parking garage ng Flores Dynamics. Pareho pa rin ang kulay abong konkreto, pero ngayon ay parang ibang mundo na ito. Isang taong nangailangan ng trabaho, 3 taon na ang nakalipas, mahinang sagot ni Antonio, at isang taong naniniwala pa rin sa pangalawang pagkakataon. Ipinarada niya sa nakalaan na parking spot ni Jennifer at pinatay ang makina. Ilang segundo, tanging katahimikan lang ang naroon. Naririnig ni Jennifer ang sarili niyang tibok ng puso. Antonio, binanggit niya ang pangalan nito sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Kailangan kong maintindihan ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Ang salaming namamagitan sa kanila ay hindi na lang simpleng divider, kundi 3 taong pagitan at katahimikan. May PhD ako sa International Relations mula Georgetown, panimula ni Antonio. Masters sa Applied Linguistics mula Harvard. Napahinga ng malalim si Jennifer. 22 taon bilang Senior Diplomatic Translator para sa State Department. Dagdag niya, bawat salita ay tumama sa dibdib niya na parang suntok. Humawak ako ng high-level negotiations, G7 summits, trade talks, crisis diplomacy. Walang galit sa boses niya, puro katotohanan lang. Tapos dumating ang budget cuts, tinanggal ang posisyon ko, ganun lang. Nalala ni Jennifer ang mga pira-pirasong usapang minsan niyang narinig. Medical bills ng nanay mo, mahina niyang sabi. Gamot sa cancer at tuition ng anak kong papasok sa med school, tango niya. Nag-apply ako sa mahigit 300 trabaho sa larangan ko, pagpapatuloy niya. Mas dukot ako para sa iba, mas matanda para sa iba. May malamig na kilabot na gumapang sa batok ni Jennifer. Kaya, nag-driver ka? Marahan niyang tanong. Naging kahit ano ako para lang mabuhay. Umugong ang ilaw ng garahe sa taas nila, ang tunog nito ang pumuno sa katahimikan. Tumingin si Jennifer sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin mula sa tawag kanina. Antonio, ako, bungad niya pero naputol. Ano nga ba ang pwede niyang sabihin? Miss Flores, mahinahong tugon ni Antonio, nasa 40 minuto na lang ang meeting ninyo. Kailangan na nating umakyat pero walang gumalaw. Mabigat ang hangin, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. 3 taon ko nang naririnig ang mga tawag mo, sabi ni Antonio. Alam ko ang bawat deal, bawat muntik ng sumablay, bawat gabing halos sumuko ka.
Namula ang pisngi ni Jennifer sa hiya. Bakit hindi ka man lang nagsalita, nag-offer na tumulong? Tanong niya. Bahagyang natawa si Antonio. Makikinig ka ba? Nanatili ang tanong sa hangin. Pareho nilang alam ang sagot. Tumunog ang telepono niya, mensahe mula sa assistant, Oshima team here in the lobby. Nandito na sila, halos pabulong na sabi ni Jennifer. Lumabas na si Antonio, binuksan ang pinto niya na may parehong profesionalismong dala niya mula pa nung unang araw. Pero ngayon, iba na ang lahat. Habang bumababa si Jennifer, tiningnan niya si Antonio hindi bilang driver kundi sa unang pagkakataon bilang siya talaga. Tutulungan mo ba akong iligtas ang kumpanya? Itinuwid ni Antonio ang uniforme niya. Oo, Miss Flores, buong paniniwala niyang sagot. Tara na, sagipin natin ang kumpanya mo. Tahimik silang sumakay sa elevator. Nagpalit ang mga numero sa display. Hindi mapakali si Jennifer. PhD sa Georgetown, Masters sa Harvard, 22 taon sa Foreign Diplomacy. 3 taon ko pala siyang pinapabili ng kape. Antonio, mahinahon niyang sabi, ikwento mo sa akin ang bago pa niyan. Hindi inalis ni Antonio ang tingin sa elevator display. Tokyo Embassy, 1998 hanggang 2003. Trade talks na pumigil sa currency collapse. Diretso at professional ang tono. Sumunod Beijing, tumulong akong buuin ang intellectual property agreements na ginagamit pa rin ng kumpanya mo. Napahawak si Jennifer sa dibdib. Yun ang mga kasunduang nagligtas sa amin mula sa milyon-milyong bayarin. Pagkatapos Geneva, Climate Accords, tapos Washington, Cabinet briefings, national negotiations. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Naging tagasalin ako ng 3 presidente, 2 Democrat, 1 Republican. Huminto ang elevator sa ika-15 palapag pero wala pa ring gumalaw. Anong nangyari? Tanong ni Jennifer. Budget Reconciliation Act 2022. Tanggalan ng Foreign Service staff, sagot ni Antonio. Bahagyang nanigas ang panga niya. 20% ang natanggal. Ako ang isa sa mga huling na hire, kaya ako ang unang natanggal. At hindi nila pinahalagahan ang experience mo, gulat na sabi ni Jennifer. Hindi pasok sa budget, walang pagbabago sa tono niya, napangiwi si Jennifer. Kaya nag-drive ka na lang? 2 linggo lang ang palugit ko, sagot niya. Hindi pwedeng maghintay ang chemo bills ni Mama. Hindi pwedeng ma-delay ang deposit sa med school ng anak ko. Hindi man nanginginig ang boses niya, dama ang bakal sa ilalim ng katahimikan. Hindi binabayaran ng pride ang gamutan sa cancer. Bumukas ang elevator doors pero muling nagsara. Hindi pa rin sila gumalaw. Nag-apply ako kahit saan, pagpapatuloy niya. Sinabi ng consulting firms masyado akong overqualified. Sabi ng corporations kulang ako sa recent experience. Sabi ng universities masyado akong mahal. Saka siya tumingin kay Jennifer. Kailangan ng kumpanya mo ng driver, kailangan ko ng trabaho. Halos walang boses na sabi ni Jennifer. Sa loob ng 3 taon? Sa loob ng 3 taon? Kumpirmasyon ni Antonio. Sa labas ng elevator, gumuho ang mundo ni Jennifer. Pero sa loob, doon pa lang niya nauunawaan ang tahimik na lakas ng lalaking 3 taon nang kayang buhatin ang sarili niyang mundo ng mag-isa. Antonio, mahina niyang tanong, bakit hindi ka man lang nagsalita? Hindi ka man lang humiling na mapansin? Bahagya siyang ngumiti, malungkot. Miss Flores, nakaupo na ako sa tapat ng mga diktador at diplomat, pero wala pang mas delikado kaysa sa taong kumbinsido nang alam na nila ang halaga mo. Tumama iyon sa kanya na parang suntok sa sikmura. Araw-araw, pagpapatuloy niya, pinaalalahanan ko ang sarili ko na pansamantala lang to. Bawat bastos na salita, bawat pagwawalang bahala mo, bawat paghagis mo ng bag mo sa akin na parang parte lang ako ng upuan, pinili kong maniwala na darating ang araw na may mangangailangan sa alam ko. Napalunok si Jennifer. At ngayon, iyon ang araw na yon, mahina niyang sabi. Umungol ang elevator, naghihintay. May utang ako sa'yo, sabi ni Jennifer, nanginginig ang boses. Wala kang utang sa akin, mariing tugon ni Antonio.
Ang kailangan ko lang ay pagkakataon para gamitin ang mga kasanayang pinaghirapan kong pag-aralan, ang mailigtas ang kumpanya mo, ang maprotektahan ng mga trabaho. Iyan ang mas mahalaga. Tumango si Jennifer, hindi makapagsalita. Bumukas ang pinto ng elevator papunta sa executive level. Tumabi si Antonio, hinayaan siyang mauna tulad ng daang beses na niyang ginawa. Pero ngayon, ibang-iba na ang lahat. Matao ang executive floor, makapal ang tensyon sa hangin. May mga naglalakad ng mabilis, hindi sigurado sa sitwasyon. Dumating si Angelina, ang assistant ni Jennifer, namumutla at hingal. Jennifer, salamat sa Diyos. Nasa conference room A na ang advance team ng Oshima. Nagtatanong sila tungkol sa cultural protocols. Wala pang makasagot. Naasikaso na, kalmadong sagot ni Jennifer. Angelina, kilalanin mo si Antonio Reyes, ang bago nating interpreter at cultural consultant. Napakurap si Angelina, tiningnan ang uniforme ni Antonio, saka si Jennifer. Ay, ano? Si Mr. Reyes ang mamamahala sa lahat ng international communications para sa merger, sagot ni Jennifer. Dumaan si Angelina palapit pabulong, Jennifer, driver mo siya. May PhD siya sa Georgetown at siyam ang lingguwaheng kaya niyang salitain. Madiin na sagot ni Jennifer. May reklamo ka pa? Namuti ang mukha ni Angelina. Well, mahinahong sabi ni Antonio, may isang bagay lang. Hindi yata akmang makipagkita sa delegasyon na ganito ang suot ko. Doon lang totoong tiningnan ni Jennifer ang suot niya, ang unipormeng nagtakda ng posisyon niya sa loob ng 3 taon. Tama ka, sabi niya. Angelina, dalhin si Mr. Reyes sa executive shop. Bihisan niyo siya ng maayos. Navy suit, conservative tie. 20 minuto lang yan. Pero yung delegation, maghihintay sila, matatag na sagot ni Jennifer. Sabihin mong inaayos natin ang cultural preparations bilang pagpapakita ng respeto. Nag-atubili si Angelina, hindi makasabay sa biglang pagbabago ng tono ni Jennifer. Ngayon na, pakiusap. Habang papunta na sila sa elevator, hinawakan ni Jennifer ang braso ni Antonio. Handa ka ba? Inayos ni Antonio ang tindig. Miss Flores, nag-mediate na ako ng 2 gobyernong halos magkagera. Sa tingin ko kaya ko ang boardroom. 15 minuto ang lumipas bago siya bumalik. Nakakamangha ang pagbabago. Ang tailored navy suit ay bagay na bagay sa kanya. Pinaalalahanan silang lahat kung sino talaga siya. Hindi driver, kundi diplomat. Mas okay na ba? Tanong niya. Tumango lang si Jennifer. Wala siyang masabi. Ang lalaking nasa harap niya, hindi lang mukhang handa. Siya mismo ang sagot. Conference room A, sabi niya. Tingnan natin ang kaya mo. Sa loob, nakatayo ang advance team ng Oshima. 3 Japanese executives at translator. Yumuko sila ng formal. Gumanti si Antonio, perpektong eksakto ang anggulo at timing. Pagkatapos, nagsalita siya sa eleganteng Japanese. Nagliwanag ang mukha ng lead executive na tuwa. Inaanyayahan silang maupo. Anong sinabi mo? Bulong ni Jennifer. Sinabi kong pinararangalan ng Flores Dynamics ang kanilang presensya at nagpapasalamat kami sa kanilang pasensya habang naghahanda kami upang makipagkita ng may wastong cultural awareness. Mabilis na umandar ang meeting sa 3 wika. Walang kahirap-hirap na nagtatranslate si Antonio sa pagitan ng Japanese at English at nang lumabas ang usapan tungkol sa Chinese patents, lumipat siya sa Mandarin, malinaw na binibigyang kahulugan ang mga legal na termino. Pero hindi lang siya tagasalin, siya ang nagmamanage ng diplomasya. Nang mabanggit ang concerns tungkol sa intellectual property, hindi lang niya inulit ang mga salita, ipinaliwanag niya ang kahulugan sa likod nito. Nag-aalala si Tanaka-san sa long-term integrity ng partnership, paliwanag ni Antonio kay Jennifer. Sa Japanese culture, hindi lang ito kontrata. Ito ay multi-generational trust, honor, family reputation. Personal ito para sa kanila. Humarap siyang muli sa delegation at nagsalita tungkol sa pangako ng Flores Dynamics sa pangmatagalang relasyon, hindi lang transaksyon.
Nagbago ang hangin sa silid, nawala ang paninigas, napalitan ng ngiti ang seryosong mukha. Ang formalidad ay naging tunay na pakikipagkapwa. Paano mo nalaman na iyon ang dapat sabihin? Tanong ni Jennifer sa maikling pahinga. Dahil 5 taon akong nasa Tokyo at natutunan ko na sa Asia, laging nauuna ang relasyon bago ang negosyo, sagot ni Antonio. Sa Asia, tao muna. Palaging tao muna. Lumapit ang leader ng delegasyon kay Antonio, nagsasalita ng mabilis sa Japanese. Tahimik na nakinig si Antonio bago isalin para kay Jennifer. Nagtatanong siya kung alam ng team mo ang gift-giving customs bukas. Baka raw may makainsulto nang hindi sinasadya si Oshima-san. Nanlamig ang pakiramdam ni Jennifer. Anong mga protocol mismo? Tanong ni Jennifer. Tahimik na nakipag-usap si Antonio sa lead executive sa Japanese ng ilang minuto. Magalang ang tono, eksakto ang mga tanong. Nagsulat siya ng mga tala habang sila'y nag-uusap, nakatutok sa bawat detalye. Kakailanganin natin ng mga partikular na regalo, paliwanag ni Antonio pagkaraan. Hindi kailangang mahal, pero makahulugan, mga bagay na nagpapakita ng pag-unawa sa pamana ng kanilang kumpanya at tradisyon ng pamilya. Kaya mo bang asikasuhin yan? Tanong ni Jennifer. Kaya ko, tugon ni Antonio ng may kumpiyansa. Habang naghahanda ng umalis ang advance team, kinamayan ng lead executive si Antonio gamit ang 2 kamay sabay bigkas ng isang magalang na parirala sa Japanese. Yumuko ng malalim si Antonio bilang tugon. Anong sinabi niya? Pabulong na tanong ni Jennifer. Ang sabi niya, salin ni Antonio, sa wakas, nagpadala ang Flores Dynamics ng taong nakakaunawa ng respeto. Parang humampas ang emosyon kay Jennifer, halo ng pagmamalaki at hiya. Antonio, tungkol kaninang umaga sa kotse, Miss Flores, putol ni Antonio, mahinahon pero matatag. May 16 na oras tayo para paghandaan ang pinakamahalagang meeting sa kasaysayan ng kumpanya mo. Maaaring hintayin ng personal na paghingi ng tawad. Tama siya. Pero ang alaala ng ginawa niya kaninang umaga ay nanatiling parang aninong nakadikit sa likod ng isip niya. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong niya. Binuklat ni Antonio ang kanyang notes. Una, aalamin natin ang lahat, mga pangalan, posisyon, negosyo ng pamilya nila at kung ano ang ibig sabihin ng merger na ito sa kanila bukod sa mga numero. At ang mga regalo, may ilang ideya ako, pero unang-una, kailangan nating kausapin ang legal. Kailangang baguhin ang ilang kontrata. Tinitigan siya ni Jennifer, ang lalaking 3 taon lang nakatayo sa likod niya. Ngayon, siya na ang sandigan. Unahan mo, Mr. Reyes. Nag-convene si Jennifer ng emergency board meeting. Nagsama-sama ang senior leadership team sa conference room. Halatang tensyonado ang lahat. I'd like to introduce Antonio Reyes, panimula niya, ang magiging lead interpreter para sa merger bukas. Tumaas ang kilay ni Executive Vice President Carlos Hendricks. Jennifer, anong nangyari sa translation agency na hinire natin? Unavailable sila, sagot niya. Si Mr. Reyes na ang hahawak sa lahat ng komunikasyon. Sumandal si CFO Mario Santos at ang credentials niya, PhD mula Georgetown, Masters mula Harvard, 22 taon sa State Department. Tumahimik ang silid, napasimangot si Hendricks. At saan mo eksaktong nakuha si Mr. Reyes? Nag-atubili si Jennifer. Bumigat ang hangin, 3 taon na siyang nagtatrabaho sa atin. Saang department? Singit ni Hendricks. Operations, sagot niya. Hindi kasinungalingan. Pero hindi rin buong katotohanan. Tumalim ang tono ni Hendricks. $1 ang nakataya dito, Jennifer. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang taong hanggang ngayon. Logistics lang ang hinahawakan. Nanatiling kalmado si Antonio. Maayos niyang na-handle ang meeting kanina, mariing sagot ni Jennifer. Hindi yun ang usapan, sagot ni Hendricks na may iritasyon. Usapin ito ng optics, credibility. Tumango si Marketing Director Gloria Perez.
Tama yon, may inaasahang antas ng formalidad ang mga hapon. Hindi tayo pwedeng sumipot na kasama ang isang... Napahinto siya, nahuli ang sarili. Na isang ano, Susan? Malamig na tanong ni Jennifer. Nanlamig ang silid. Na isang taong bagay sa role, mariing sagot ni Hendrix. Yung paniniwalaan nila. So hindi mo tinatanong ang qualifications niya, ang itsura lang niya. Tinutukoy ko kung siya ang tamang tao para sa entabladong to. Doon nagsalita si Antonio, kalmado ang boses. Mr. Hendrix, maaari ko bang malaman kung ano mismong mga concern ninyo tungkol sa Japanese business etiquette? Nag-shift si Hendrix sa upuan niya. Mga bagay tulad ng gift-giving, tamang pagyuko, seating arrangements. Tumango si Antonio. Uchugan etiquette, tamang anggulo ng pagyuko base sa rango at seating placement base sa founding dates, hindi sa profit margins. Tahimik ang lahat. Ang kumpanya ng Oshima ay itinatag noong 1952, dagdag niya. Simbolo iyon ng post-war resilience. Inaasahan nilang ang mga regalo ay magbibigay pugay sa papel nila sa muling pagbangon ng Japan. Hindi mga magagarbong bagay na parang binibili natin ang katapatan nila. Walang kumibo. Para sa Singh Holdings naman, dagdag niya, British Indian ang kultura. Gusto nila ng diretsong usapan, minimal formality at absolute punctuality. Para kay Miss Singh, ang ceremonial delays ay kawalan ng respeto. Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng bawat salita. Uupo si Oshima sa seat of honor. Si Miss Singh dapat may malinaw na view ng documents at mabilis na access sa translation. Humaba ang katahimikan. Saan mo natutunan lahat ng yan? Tanong ni Hendrix. Mas maliit na ang boses ngayon. Ako ang nag-negotiate ng 2019 na Tokyo Trade Agreement na nagtakda ng kasalukuyang US-Japan Protocol. At ako rin ang nag-mediate ng Singh-Eurobank Settlement noong 2020. 7 board members ang natahimik, biglang napagtanto na na-underestimate nila ang pinakakwalipikadong tao sa silid. May concern pa ba tungkol sa kakayahan ni Mr. Reyes? Tanong ni Jennifer. Mababa pero matatag ang boses. Walang sumagot. Magaling! Antonio, anong kailangan nating ihanda? Habang nagsisimulang ilatag ni Antonio ang susunod na hakbang, napansin ni Jennifer ang pag-shift ng atmosphere. Si Hendrix ay nagte-take notes, si Santos ay tumatango, si Walsh ay nagtanong ng seryosong tanong. Pero may kulang pa rin. Nakikinig sila, pero hindi pa rin nila tinitingnan si Antonio. Naroon pa rin ang manipis na pader. Magalang pero malayo, profesional pero may agwat. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Hendrix ng pribado. Saan talaga siya nagtatrabaho buong panahon na ito? Hindi pumikit si Jennifer. Habang natututo siya ng lahat tungkol sa kumpanyang ito, wala tayong natutunan kahit ano tungkol sa kanya. Kinagabihan, mag-isa si Antonio sa tahimik na opisina, napapalibutan ng papeles, strategy outlines at cultural research. Walang titulo, walang corner office, walang parangal, pero may layunin at sa wakas may pagkakataong makita. Natagpuan siya ni Jennifer 9:00 ng gabi, nasa opisina pa rin. Nakakalat sa mesa ang mga dokumento, tala, cultural guides at maingat na binalot na mga sample gift. Dapat nang umuwi ka, malumanay niyang sabi. Magpahinga ka man lang. Tumingala si Antonio mula sa kanyang trabaho. Malapit na ako matapos, sagot niya. Tinitingnan ko lang ulit ang technical patents para sigurado. Tiningnan ni Jennifer ang paligid. Bawat dokumento ay maayos na nakaayos, kulay-coded files para sa bawat executive, cultural etiquette checklists, pati lista ng mga fallback conversation topics. Antonio, ibang level na to. Sa diplomacy, sabi niya, may kasabihan kami, preparation prevents humiliation. Itinuro niya ang isang file. Alam mo bang nakaligtas ang ama ni Mr. Oshima sa Hiroshima? Siya ang muling nagtayo ng kanilang negosyo mula sa abo. Dahan-dahang umiling si Jennifer.
kaya pinahahalagahan ni Oshima ang stability kaysa mabilisang kita. Ang bawat desisyon niya ay hinuhubog ng pamana, ng paggalang sa sakripisyo ng kanyang ama. Kinuha ni Antonio ang isa pang folder. Nawalan ng unang kumpanya si Miss Singh dahil sa maling courtroom translation sa Mumbai, kaya sobrang sensitibo siya sa mga salita, tono, lalo na sa legal documents. Namangha si Jennifer, paano mo nalalaman ang lahat ng yan? 6 na oras na research, sagot ni Antonio ng simple. Ang klase ng research na hindi gagawin ng ordinaryong interpreter. Biglang tumunog ang phone ni Antonio. Nag-iba ang ekspresyon niya. May problema ba? Tanong ni Jennifer. Emergency mula sa Mumbai office. Posibleng intellectual property theft, sagot niya. Hindi marunong mag-Ingles ang direktor, hindi lang ang alam niya. Nanlumo si Jennifer. Hindi natin kayang magka-crisis ngayong gabi. Pero sumagot na si Antonio. Namaste, Kumarji. Main Antonio Bolraund. Sa loob ng 20 minuto, napatitig lang si Jennifer sa katahimikan. Pinapanood si Antonio na mag-switch sa pagitan ng Hindi, English at legal jargon ng walang kahirap-hirap. Kalma, eksakto, kontrolado. Pagkatapos ng tawag, nagtanong siya, anong nangyari? May nagtangkang nakawin ng AI algorithms ninyo sa Mumbai office. Nasakotin ni Kumar sa oras pero kailangan niya ng real-time legal guidance. Naresolba na. Siya lang, hinawakan mo yon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Miss Flores, sabi ni Antonio ng mahinahon, matagal nang nawawalan ng halaga ang kumpanya mo dahil sa communication breakdowns. Binuksan niya ang isang makapal na binder. Tinratrack ko ang bawat issue na narinig ko mula sa harapan ng kotse. Mga deal na nasira, mga hindi pagkakaintindihan, mga red flag na napalampas. Pinakita niya 22 entries. Naalala mo yung software licensing deal sa Seoul na bumagsak? Tanong niya. Tumango si Jennifer. Masyadong casual ang Korean ng interpreter niyo sa ama ng CEO. Sa kultura nila, malaking kawalang-galang yon. Namuti ang mukha ni Jennifer. At sa Berlin, dagdag ni Antonio, ipinadala ng legal team mo ang kontrata sa American English. Masyadong informal, parang mayabang. Kaya sila umatras. Bakit hindi ka man lang nagsabi dati? Paus na tanong niya. Ngumiti siya ng mahina. Makikinig ka ba? Tumunog ang phone niya, unknown international number. Wag mo nang... Simula ni Jennifer pero sinagot na ito ni Antonio. Flores Dynamics Reyes speaking. Agad nag-shift ang boses niya sa German. Guten Tag, Herr Meller. 10 minuto pa natawa si Antonio habang ibinababa ang tawag. Mga Berlin partners ninyo, sabi niya. Narinig nila ang tungkol sa merger. Gusto nilang buksan ulit ang negosasyon. Kumisap si Jennifer. $40 million yon. Hanggang ngayon, sagot ni Antonio, naka-isk na tayo ng video call next week. Napaupo si Jennifer tulala. Ilang pagkakataon na ba ang nasayang natin? Lumitaw ang lambing sa boses ni Antonio. Tapos na ang kahapon. Ang mahalaga, bukas, iniabot niya ang isang polished briefing folder. Nandito ang lahat ng kailangan mo sa silid na yon. Kung sino sila, paano sila mag-isip, ano ang mahalaga sa kanila, mga trigger nila, mga kwento nila, mga pattern nila. Tumindig siya ng tuwid. Miss Flores, bukas hindi lang ito tungkol sa pagsagip ng kumpanya. Ito ay bagong yugto para sa Flores Dynamics at sa pinaninindigan nito. Tiningnan siya ni Jennifer sa wakas ng buong buo. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Tahimik na ngumiti si Antonio. Isang taong naniniwala pa rin sa second chances para sa kumpanya at para sa tao. Gabing iyon, hindi nakatulog si Jennifer. 2:00, binuksan niya ang laptop niya. Naghahanap siya, mga artikulo, government citations, mga litrato. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagbabasa. Diplomatic commendations, mga parangal sa conflict resolution, mga balitang coverage ng trade talks. Isang larawan ni Antonio nakatayo sa likuran ng 3 US presidents sa isang global summit. Ang driver niya, isa palang tagapag-ayos ng pandaigdigang politika.
Kinabukasan ng umaga, nagpa-calling si Jennifer ng emergency board session. Ilang oras lang bago ang merger meeting. Bago tayo magpatuloy, panimula niya, kailangan kong sagutin ang mga pagdududa kahapon tungkol kay Antonio Reyes. Pumasok ang mga executive, tahimik at nagmamasid. Wala pa si Antonio. Inilaan ko ang kagabi para siya sa atin ang background niya. Sabi ni Jennifer, ikinonekta niya ang laptop sa malaking screen. Carlos, tinanong mo ang credentials niya. Lumabas ang isang digital document, formal commendation mula sa US State Department. Nagliwanag ang screen sa likod ni Jennifer, isang presidential commendation, iginawad kay Antonio sa pagligtas sa pagbagsak ng 2018 US-China trade negotiations. Kumalawk ang upo ni Hendrix, halatang nabalisa. Mario, sabi ni Jennifer, lumingon sa CFO, nag-aalala ka sa experience niya. Muli niyang pinihit ang laptop. Lumabas ang isa pang dokumento, Lead Negotiator for the Asia-Pacific Economic Framework, ang mismong batayan ng global operations ng Flores Dynamics. Parang nakakita ng multo si Executive Tanaka. At ikaw naman, Susan, pagpapatuloy ni Jennifer, nakatitig sa marketing director, nag-aalinlangan kang seryosohin siya ng mga Hapon. Isang click pa, lumabas ang isang personal na recommendation letter mula mismo kay dating Japanese Prime Minister Sato. Si Antonio ang nag-mediate ng 2020 Okinawa Base Agreement, sabi ni Jennifer. Nanahimik si Walsh, walang nagsalita. Sa loob ng 3 taon, sabi ni Jennifer, mababa at kontrolado ang boses, in-employ natin ang isa sa pinaka-achieved na diplomat ng Amerika para ihatid ako sa pagkuha ng kape. Nabalot ng katahimikan ng boardroom. Si Antonio Reyes, pagpapatuloy niya, hindi nababagay sa operations. Isa pang click, lumabas ang bagong dokumento. Simula ngayon, siya ang operations department. Tumingala siya. I'm promoting him to Senior Vice President of International Relations. Salary, $180,000. May kasamang equity. Diretso siyang magre-report sa akin. Jennifer, sabat ni Hendrix, hindi pa ako tapos. Parang kutsilyo ang boses niya sa hangin. Si Antonio rin ang mangunguna sa bagong division, Cultural Intelligence, annual budget, $2 million. Siya ang pipili ng team. Mariin niyang isinara ang laptop. May tanong pa ba tungkol sa qualifications ni Mr. Reyes? Walang umimik. Mabuti, sabi niya, dahil siya ang magliligtas sa kumpanyang ito. 20 minuto ang lumipas bago pumasok si Antonio sa boardroom. Naka-charcoal gray suit na eksaktong akma sa kanya. Pagpasok pa lang niya, nagiba ang enerhiya sa silid. Ang pagdududa kahapon ay napalitan ng tahimik at taos-pusong paggalang. Ladies and gentlemen, formal na sabi ni Jennifer, please welcome Antonio Reyes, Senior Vice President of International Relations. Iniabot niya ang isang leather business card holder. Bagong cards, kagabi lang pinagawa. Tinanggap iyon ni Antonio ng may mapagpakumbabang dignidad. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi, sabi ni Jennifer ng buong sinseridad, ang pagkakataon ay amin. Nag-aayos ng lalamunan ang Chief Technology Officer Manuel Ocampo. Mr. Reyes, may utang akong paumanhin sa iyo. Hindi na kailangan, magalang na sagot ni Antonio. Pero salamat sa gesture, isa-isa ang mga executive na nagduda sa kanya kahapon, lumapit para magpakita ng respeto at tinanggap ni Antonio ang bawat salita ng may mapayapang profesionalismo. Simulan na natin, sabi ni Jennifer. Panahon ng iligtas ang kumpanyang ito. Habang palabas ang grupo, huminto si Hendrix sa tabi ni Antonio. Reyes, nagkamali ako. Lubusan akong nagkamali. Inabot agad ni Antonio ang kamay niya. Carlos, lahat tayo may assumptions. Ang mahalaga kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Pinanood ni Jennifer ang palitan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ito. Pride. Sa kumpanya niya, sa sarili niya, sa sandaling ito.
Handa na ba kayo, Mr. Vice President? Tanong niya. Ngumiti si Antonio at inayos ang kurbata. Handa na, Miss Flores? Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naglakad si Antonio Reyes papasok sa boardroom bilang siya mismo. Iba na ang pakiramdam sa elevator ride papunta sa executive meeting floor. Magkatabi silang nakatayo ni Jennifer, magkasing level, pero hindi maikakaila ang bigat ng nakataya. Antonio, mahinang sabi ni Jennifer, may kailangan akong sabihin. Lumingon siya sa refleksyon niya sa salamin ng pintuan. Kapag pumalya ang merger na to, may 3 buwan na lang ang Flores Dynamics. Tapos na, halos pabulong ang mga salita niya. 200 tao ang mawawalan ng trabaho, kasama ka. Dahan-dahang tumango si Antonio. Gaano mo nakatagal dalang mag-isa yan? Tanong niya. Nanginig ang mga kamay ni Jennifer. 2 taon. Siguro mas matagal pa. Paulit-ulit kong sinasabing nagre-restructure tayo. Sa investors, sinasabi kong nagpipivot tayo. Napabuntong hininga siya. Pero ang totoo, lumulubog tayo. Tahimik na tumaas ang elevator. Dumaraan sa mga opisina ng mga taong walang kamalay-malay, na ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa susunod na 2 oras. May itatanong ako, sabi ni Jennifer, personal. Sige, bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng pagtrato ko sa iyo? Sandaling natahimik si Antonio. Miss Flores, pwede ko bang ikwento ang tungkol sa anak ko? Tumango si Jennifer. Si Teresa nasa 2 taon sa Johns Hopkins Pediatric Oncology Track. Puno ng tahimik na pagmamalaki ang boses niya. Gusto niyang tumulong sa mga batang may cancer dahil nakita niya ang lola niyang lumaban doon. Lumipas ang 20 palapag. 3 buwan nang nakakalipas. Pagpapatuloy ni Antonio, tumawag siya umiiyak. Sabi niya baka mag-transfer siya sa community college. Hindi na kaya ang gastos. Nanggigil ang pangan niya. Sinabi ko sa kanya huwag siyang mag-alala. Nagagawa ng paraan ni Papa. Nalaglag ang tingin ni Jennifer. Hindi niya alam na nagdadrive ako. Akala niya nakasabatikal ako. Nagsusulat ng libro. Bahagyang ngumiti si Antonio. Buwan-buwan, nagpapadala ako ng pera. Sinasabi kong galing sa research grant. Lumingon siya kay Jennifer. Kahapon, nang sigawan mo ako sa kotse, diretso akong nag-apply sa ibang trabaho. Pangatlong interview ko ngayong linggo. Nanlaki ang mata ni Jennifer. Marketing coordinator sa community college. 28,000 dolyar ang taon. Namasa ang mga mata ni Jennifer. Yun na sana ang kukunin kong trabaho. Amin niya, nanginginig ang boses. Sabihin kay Teresa na mag-transfer na lang. Tanggapin na, tapos na ang karir ko at 52. Tumuwid si Antonio. May tahimik na paninindigan sa tindig. Pero pagkatapos, kinailangan mo ng tulong. Bumagal ang elevator habang papalapit sa itaas na palapag. Antonio, sabi ni Jennifer, kapag tapos na ito, kapag nailigtas natin ang kumpanya, kung mahinahon niyang pagwawasto. Kapag, ulit ni Jennifer matatag, kapag nailigtas natin gusto kong tawagan mo ang anak mo, sabihin mong magiging pinakamahusay siyang pediatric oncologist sa buong bansa at ang sariling ama niya ang nagbigay daan para doon. Kumikinang ang mga mata ni Antonio, ngunit nanatili siyang tahimik. At may gusto rin akong malaman mo, dagdag ni Jennifer, ang merger na ito hindi lang tungkol sa pera o trabaho. Kung ganoon, tungkol saan ito? Tanong niya ng mahina. Nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon sa makinang na pintuan ng elevator. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang talento ay hindi nangangailangan ng titulo, na ang halaga ay hindi kailangang aprubahan ng iba, na ang mga taong tulad ng anak mo at ng anak ko ay karapat-dapat sa mundong tunay silang nakikita. Bumukas ang elevator doors. Sa kabila nito, ang boardroom, ang delegasyon at ang kinabukasan ng kanilang kumpanya. Inilahad ni Jennifer ang kamay niya. Partners? Mahigpit itong tinanggap ni Antonio, partners. At magkasabay silang naglakad, hindi na boss at empleyado, kundi magkatuwang papunta sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay.
Sa loob ng napakalawak na conference room, nakapaligid ang floor-to-ceiling windows na tanaw ang buong lungsod. Ngunit walang nakatingin sa tanawin. Sa mahabang polished table, nakaupo ang buong Oshima Singh Holdings delegation. Mr. Hiroshi Oshima, edad 73, bitbit ang katahimikan at dignidad ng lumang henerasyon ng industriyang Hapones. Miss Priya Singh, matalim ang mata, direkta, mabilis ang daliri sa tablet. Mr. Lee Santos, CTO, nakayuko sa tech specs na parabang wala ng ibang mundo. Pumasok si Jennifer, kasama si Antonio sa kanyang tabi. Tumigil ang lahat. Lumapit si Antonio kay Mr. Oshima, yumukong eksakto, sa lalim, oras at respeto. Nagsalita siya sa formal na Japanese, mahinahon at magalang. Nanlaki ang mga mata ni Oshima sa tuwa. Ngumiti siya at inanyayahan silang maupo. Yumuko si Jennifer. Anong sinabi mo? Pabulong niya. Na pinararangalan ng Flores Dynamics ang kanyang presensya, sagot ni Antonio. At lubos na iginagalang ang pamana ng kanilang pamilya. Maayos ang unang oras. Mahusay na nagtatranslate si Antonio sa pagitan ng Japanese, English at Mandarin, hindi lang sa salita, kundi pati sa kulturang laman ng mga ito. Ngunit biglang krisis, huminto si Mrs. Singh sa kalagitnaan ng pangungusap, nagdilim ang ekspresyon niya, bumulong siya ng mabilis sa kanyang assistant sa hindi. Pagkatapos sa lahat, may seryoso tayong problema, parang nahiwala ang hangin sa dibdib ni Jennifer. Ang Mumbai office namin ay nag-flag ng inyong IP protocols, sabi ni Singh, malamig, ngunit matalim ang boses. Malayo ito sa standards namin. Isinara niya ang folder niya. Hindi kami pwedeng makipag-alyansa sa kumpanyang mahina ang seguridad. Nanlamig ang buong silid. Kumakabog ang isip ni Jennifer, nararamdaman niyang guguho ang deal. Ngunit nanatiling kalmado si Antonio. Miss Singh, mahinahon niyang sabi, maaari ko bang malaman ang particular na concern ng Mumbai team ninyo? May ibinulong ang assistant niya. Unauthorized access sa proprietary algorithms, paliwanag ni Singh. Posibleng infiltration ng competitor. Itinulak niya pasulong ang folder. Iyan ang dahilan kung bakit bumagsak ang huli naming joint venture. Bago pa makasagot si Jennifer, yumuko si Antonio at diretsong nakipag-usap sa assistant ni Singh sa mabilis na hindi. Nanlaki ang mga mata ng binata, agad sumagot ng nagmamadali. Matapos ang ilang sagutan, tumingin si Antonio sa lahat. Na-address na ang breach na tinutukoy ni Miss Singh kagabi pa, sabi niya. Na-detect ng Mumbai team ng Flores ang tangkang pagpasok at agad silang kumilos. Tiningnan niya si Singh ng diretso. Ako mismo ang nag-coordinate ng response kasama ang regional director ninyo, si Kumarji. Hindi nakalusot ang attacker. Nakilala na ang pinagmulan. Nakatitig si Singh sa kanya. Ikaw mismo ang nag-handle? Tumango si Antonio. Sa katunayan, hindi na-detect ng system ninyo ang pag-atake. Sa amin nakita, sa palagay ko, sapat na iyon para ipakitang mas matatag ang protocols namin. Kinuha niya ang phone niya. Kung papayag kayo, maaari ko siyang patch in ngayon para kumpirmahin. Napakurap si Singh. Marunong ka ng hindi. Fluently, sagot ni Antonio, kasama ng 8 pangwika. Nanatili siyang tapat at profesional. Ito na ba ang tawag? Tumango si Singh. Tumagal ng 20 minuto ang conference call sa Mumbai. Minoderate ito ni Antonio, switching sa Hindi, English at Japanese nang walang kahirap-hirap. Kinumpirma ni Kumar ang lahat, na-detect ng Flores ang breach ng mas maaga at mas mahusay pa ang naging tugon nila kaysa sa inaasahan ng Singh Holdings. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Singh kay Antonio. Ngayon, may dalang tunay na paggalang. Mr. Reyes, sabi niya, nakamamangha ang naging tugon ninyo. Tumango si Antonio. Mrs. Singh, seryoso kami sa integridad ng aming partnerships, lalo na sa mga relasyong inaasahan naming magtatagal ng henerasyon.
Gumamit siya ng eksaktong salitang nakaugat sa family values ni Singh. Ngunit bago pa tuluyang kumalma ang lahat, tumikhim si Mr. Oshima. Nagsalita siya sa mababang Japanese, mabigat, maingat. Tahimik na nakinig si Antonio habang nagsasalita si Ginoong Oshima sa malumanay ngunit sinadyang Japanese. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. May pag-aalala si Ginoong Oshima tungkol sa pangmatagalang cultural alignment, paliwanag ni Antonio. Tinatanong niya kung tunay na nauunawaan ng Flores Dynamics kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagtulungan. Hindi lang para sa 5 taon, kundi 50. Bumigat ang dibdib ni Jennifer. Ito na ang mas malalim na usapin, ang kulturang kaluluwa ng deal. Ito ang sinabing pinakaimportante ni Antonio. Bahagyang yumuko si Antonio saka sumagot kay Oshima sa formal na Japanese. Kalmado ang boses niya, puno ng paggalang. Nagsalita siya ng ilang minuto, tumitigil paminsan para bigyan ng bigat ang mga salita. Unti-unting lumambot ang matikas na mukha ni Oshima. Pagkatapos, nagtanong ito sa Japanese. Ngumiti si Antonio at nagkuwento. Habang nagsasalita siya, bahagyang natawa si Oshima. Nagbago ang hangin sa silid. Anong sinabi mo? Bulong ni Jennifer. Kwento tungkol sa tatay ko, sagot ni Antonio. Tungkol sa pagtulong niya sa muling pagbangon ng Japan pagkatapos ng digmaan, kung paano nagtulungan ng mga American at Japanese engineers upang buuing muli ang dalawang bansang parehong sugatan. Tumingin siya kay Oshima ng may paggalang. Sinabi kong ang tunay na partnership ay hindi lang para sa kita ngayon. Ito'y paggalang sa mga sakripisyo ng kahapon at pagbuo ng bagay na karapat-dapat ipamana sa mga susunod na henerasyon. Tumingin si Oshima ng mabagal, nag-isip sa katumango. Ang sabi niya, salin ni Antonio, iginagalang ng kanyang ama ang pananaw na iyon. At malinaw na nauunawaan ng Flores Dynamics ang kahulugan ng honor. Ngunit bago pa man tuluyang magsaya ang lahat, may bagong hamon. Napatingin si Mr. Santos, ang CTO ng Flores, mula sa kanyang tablet, halatang balisa. Nagsalita siya ng mabilis sa Mandarin, tinuturo ang ilang technical clauses. Ano yon? Tanong ni Jennifer. Naging seryoso ang mukha ni Antonio. Nakakita si Mr. Santos ng posibleng patent overlap sa AI system. May bagay na hindi nakita ng legal team natin. Kung totoo, maaaring magsampa ng kaso ang Baidu. Parang biglang lumamig ang silid. Image recognition protocols, paliwanag ni Antonio. Kung may overlap sa codebase at sa patents ng Baidu, pwedeng bumagsak ang buong merger. Isa sa Oshima Tech delegates, si Mr. Tanaka, ay nagsimulang mag-review ng diagram sa screen niya. Nagsalita siya ng mabilis sa Mandarin. Lumapit si Antonio nagtatanong ng eksakto sa fluent Mandarin, dahilan para mapatingin ng may paghanga ang ilang veteranong engineer. Pagkatapos, humarap siya kay Santos. Pwede ba akong magbigay ng solusyon? Tumango si Santos, halatang kabado. Ang protocols na ito, paliwanag ni Antonio, ay hindi nakabase sa gawa ng Baidu. Nanggaling ito sa mga open source frameworks na mas luma kaysa sa patents nila. Lumipat siya sa Mandarin, pinaglalapat ang pagkakaiba ng architecture sa paliwanag kay Tanaka. Pagkatapos bumalik sa English. Magkaiba ang neural network structure ng system ng Flores. Mukhang magkahawig sa labas, pero hindi pareho ang function. Inilabas ni Antonio ang sariling tablet at ipinakita ang side-by-side code comparisons. Mas malinaw pa kaysa paliwanag. Nagliwanag ang mukha ni Tanaka. Ngumiti siya sa kayumuko ng magalang habang nagsasalita sa Mandarin. Ang sabi ni Mr. Santos, salin ni Antonio nang may mapagpakumbabang ngiti. Mas naiintindihan ko raw ang system kaysa sa karamihan ng engineers niya. At kampante na siya ngayon sa IP protections natin. Sabay-sabay na huminga ng malalim ang lahat sa silid. Sa unang pagkakataon sa maraming oras, nakahinga ang lahat. 3 oras ang lumipas at ang imposibleng mangyari nagkatotoo.
Nilagdaan ng formal na kasunduan, Flores Dynamics and Oshima Singh Holdings hereby agree to a 50-50 joint partnership valued at $1.2 billion. May bigat ng kasaysayan ng boses ni Ginoong Oshima. Agad nating sisimulan ang implementasyon. Maingat at magalang na palakpakan, mga yuko, mga ngiting puno ng respeto. At pagkatapos, may nangyari na walang nakapaghanda. Dahan-dahang tumayo si Ginoong Oshima. Hindi malakas ang boses niya, pero buong silid ay natahimik. Sa malinaw na English, nagwika siya, "Bago tayo magdiwang," sabi niya, "kailangan kong kilalanin ng taong naging dahilan ng tagumpay na ito." Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Antonio. Hindi nagtagumpay ang merger na ito dahil sa mga numero o kontrata, sabi ni Oshima. Nagtagumpay ito dahil sa pambihirang cultural wisdom at diplomatic mastery ni Mr. Reyes. Tahimik ang lahat. Sa 40 taon ng negosyo sa 23 bansa, pagpapatuloy niya, hindi pa ako nakatagpo ng taong kasing balanseng, may paggalang sa tradisyon at may linaw sa layunin. Yumuko siya ng malalim kay Antonio. "You honor both our customs and your calling." Yumuko rin si Antonio, marangal at tapat, hindi na kailangan ang salita. Tumayo rin si Miss Singh, wala na ang talas sa kanyang boses, napalitan ng init. "Mr. Reyes," sabi niya, "gumamit na kami ng mga interpreter sa 6 na kontinente. Wala pang lumapit sa antas mo." Lumapit siya at iniabot ang business card niya gamit ang 2 kamay, gaya ng Japanese tradition, kahit Indian ang pinagmulan niya. "Ikinalulugod naming ialok sa iyo ang consulting role sa Mumbai offices namin." Tinanggap yun ni Antonio ng may tamang seremonya. "Karangalan ko po, Miss Singh." Lumapit din si Mr. Santos, nakangiting todo. Nagsalita siya ng masiglang Mandarin, punong-puno ng papuri kay Antonio. Sumagot si Antonio rin sa Mandarin, dahilan para matawa si Santos at tapikin siya sa balikat. Yumuko si Jennifer. Anong sinabi niya? "Iminumungkahi niyang maging Chief Cultural Officer ako para sa buong Asia," sagot ni Antonio, nakangiting bahagya. "Sinabi ko, may perpektong trabaho na ako." Natawa ang buong silid. Ang tensyon ay natunaw, napalitan ng mas bihirang bagay, tunay na paggalang. Pero ang pinakamakabuluhang sandali ng araw, parating pa lang. Lumapit muli si Ginoong Oshima kay Antonio, may hawak na maliit na pakete, balot sa sutla, tiklop ng may pag-ingat at paggalang. Mabagal ang kilos niya, seremonyal. Sa tradisyon ng negosyo sa Japan, ang sumunod na kilos ay higit pa sa anumang kontrata. Isa itong tanda ng pinakamataas na paggalang. Ibinibigay lamang sa tunay na ka-level. Lumapit ng dahan-dahan si Ginoong Oshima kay Antonio, hawak ang isang maliit na pakete na binalot sa sutla. Bawat kilos niya ay sinadya, may kabanalan. Tinanggap iyon ni Antonio gamit ang 2 kamay, para bang sagrado ang tela mismo. Marahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang business card case, elegante, luma na, halatang isang mahalagang pamana ng pamilya. "Ito ay pag-aari ng aking ama," malumanay na sabi ni Oshima. "May bigat ang bawat salita." Siya ang muling nagtayo ng aming kumpanya mula sa abo matapos ang digmaan. Naniniwala siyang ang paggalang ay lampas sa bansa, sa wika at sa katayuan sa buhay. Sandaling tumigil siya, puno ng emosyon ng tinig. Gusto niyang ikaw ang magkaroon nito. Nanginig ang kamay ni Antonio habang hawak ang kaso. Yumuko siya ng malalim, hawak iyon sa kanyang dibdib. "Oshima-san," sabi niya, "lubos kong pinahahalagahan ang tiwalang ito." Tahimik ang silid, puno ng paggalang. Alam ng lahat na naroon, ito ay hindi na negosyo. Ito ay kasaysayan. Pinahid ni Jennifer ang luhang gustong tumulo. Sa 3 dekada ng pamumuno, hindi pa siya nakasaksi ng ganitong uri ng ugnayan, ganitong uri ng dignidad sa pagitan ng 2 taong mula sa magkaibang mundo. Tumayo si Miss Singh, malambot ang boses.
Mr. Reyes, sabi niya, bago tayo magtapos, may isa kaming hiling kung pahihintulutan mo. Humarap sa kanya si Antonio nakikinig. Ang Global Partners Conference namin ay sa susunod na buwan sa Singapore. 500 executive mula sa 37 bansa. Ngumiti siya, makahulugan. Maaari ka ba naming imbitahan bilang keynote speaker? Natahimik ulit ang silid. Ang alok ay parang medalya na isinabit sa hangin. Tumingin si Antonio kay Jennifer. Kung papayag ang Flores Dynamics, syempre, dagdag ni Singh, may respeto sa bago niyang posisyon. Gumiti si Jennifer. Si Mr. Reyes, sabi niya, gumagawa na ng sarili niyang desisyon ngayon. Hindi na siya empleyado, isa na siyang executive. Bahagyang yumuko si Antonio. Ikinararangal ko. Habang naghahanda ng umalis ang delegasyon, lumapit ang bawat miyembro kay Antonio. Hindi na formal, kundi may tunay na koneksyon. Hindi lang business cards ang ibinigay, kundi personal numbers, private emails, direktang access sa pinakamakapangyarihang lupon ng Asia-Pacific business. Si Ginong Oshima ang huling lumapit. Nasa iyo na ang number ko, Mr. Reyes, sabi niya habang nakikipagkamay. Gamitin mo kahit kailan, para sa kahit ano. Nang tuluyang magsara ang elevator sa likod ng delegasyon, biglang sumabog ang boardroom ng Flores Dynamics, hindi pa sa selebrasyon, kundi sa paghanga. Si Carlos Hendricks ang unang lumapit. Wala na ang pagdududa niya, napalitan ng kababaang loob. Antonio, mahina niyang sabi, higit pa sa paumanhin ang utang ko sa iyo. Napalunok siya. Utang ko ang aking pasasalamat, ang aking respeto at, kung tutuusin, ang trabaho ko. Sumunod ang iba, hinawakan ni Mario Santos, CFO, ang kamay ni Antonio. 15 taon na ako sa international business, sabi niya. Wala pa akong nakitang katulad ng ginawa mo kanina. Lumapit si Gloria Perez, may luha sa mata. Antonio, sabi niya, hinusgahan kita. Nahihiya ako, pero tinuruan mo ako kung ano ang tunay na leadership. Pero hindi pa tapos si Jennifer. Lumapit siya, may hawak na folder, matatag ang kamay, ngunit nanginginig ang boses. Bago tayo magbukas ng champagne, sabi niya, may isa pa akong anunsyo. Binuksan niya ang dokumento, effective immediately. Si Antonio Reyes ay na-promote bilang Executive Vice President of Global Relations. Annual salary, $280,000. Full equity benefits. Napatigil si Antonio, halos hindi makahinga. At higit pa roon, pagpapatuloy ni Jennifer, pamumunuan niya ang bagong International Cultural Intelligence Division, may taunang budget na $8 milyong at authorization na mag-hire ng 20 global specialists. Sumiklab ang palakpakan, ngunit nagsalita ulit si Jennifer. Ngayon may luha ang tinig. Pinakamahalaga sa lahat, si Mr. Reyes ay magsisilbing personal advisor ko sa lahat ng usapin tungkol sa human dignity, workplace culture at pagkilala sa talento kahit saan ito nagmumula. Iniabot niya ang isang leather portfolio. Ang equity package mo, sabi niya, ginagawa kang ikatlong pinakamalaking individual shareholder sa Flores Dynamics. Gumiti siya puno ng damdamin. Hindi ka na lang executive ngayon, Antonio. Isa ka ng may-ari. Binuksan ni Antonio ang folder. Nanginginig ang mga kamay. Nanlalaki ang mata. Ang mga numerong nasa loob ay higit pa sa kayamanan. Ito'y pagkilala, dignidad, kinabukasan. Miss Flores, mahina niyang sabi, halos maiyak. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabihin mong tutulungan mo akong bumuo ng kumpanyang nakakakita ng tao, tugon ni Jennifer. Gaya ng pagtulong mong makita kita. Tumango si Antonio, hindi makapagsalita. Muling napuno ng saya ang silid. Champagne corks, tawanan, tawag sa pamilya. Simula ng plano para sa bagong divisyon ni Antonio. Pero ang pinakamahalagang sandali ay nangyari ng tahimik. Kinagabihan, pumasok si Antonio sa pribadong opisina ni Jennifer. Isinara ang pinto at kinuha ang telepono. Nakamasid si Jennifer mula sa glass wall. Nakita niyang nagdial si Antonio. Ngumiti at tuluyang umiyak. Teresa, sabi niya sa telepono, si Dad to.
Nakaupo ka ba? Tumawa siya habang pinapahid ang luha. Hindi, sweetheart. Hindi ka magta-transfer. Mananatili ka dyan. Huminga siya ng malalim. Dahil si Papa, Executive Vice President na siya. Fully funded na ang med school mo. Buong 4 na taon, sabi ni Antonio sa telepono, puno ng emosyon ang tinig. Mag-focus ka na lang sa pagiging napakahusay na doktor na alam kong nakalaan para sa'yo. Pagbalik niya sa selebrasyon, kumikislap ang mga mata niya hindi lang sa pagmamalaki, kundi sa isang mas malalim na bagay, kagalakan. Anong pakiramdam? Mahina niyang tanong ni Jennifer. Tumingin si Antonio sa paligid sa mga executive na ngayon ay tinatawag siyang colleague sa kumikinang na skyline sa labas ng mga bintana. Parang naalala ko kung sino talaga ako, mahina niyang sagot. Parang nakauwi ako. Makaraan ng 6 na buwan, abala ang corner office ni Antonio sa ika-32 palapag. 3 malalaking monitor ang nagpapakita ng live feeds mula Singapore, Mumbai at Berlin. Ang kanyang Cultural Intelligence Division ay nakaiwas sa 4 na international diplomatic crisis. Nakapagsara ng higit 400 milyon na deals. Madalas dumalaw si Jennifer para lang mapanood siya habang nagtatrabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa transformation niya. Mr. Reyes, sabi ng assistant niya habang pumapasok, nasa linya ang anak niyo. Ngumiti si Antonio habang sinasagot, "Hey sweetheart, kumusta ang pediatric rotation mo?" Nagliwanag ang boses ni Teresa. "Dad! Natanggap ako sa summer research program sa Children's Hospital. Full scholarship." Bumukas ang ngiti ni Antonio. "My girl yan! Ikayayabang ng lola mo." Pagkababa ng tawag, nakita niyang nakasandal si Jennifer sa pintuan. "Good news?" tanong niya. "Pinakamaganda," sagot niya. "Nagiging lahat siya ng pinangarap kong maging siya, katulad nitong kumpanyang to." Tumuro siya sa mesa niya. Sa tabi ng mga high-tech reports at deal memos, nakalagay ang 2 payak na bagay. Ang lumang driver's license niya, naka-frame. At ang antique card case na regalo ni Ginoong Oshima. "May pagsisisi ba tungkol sa nangyari noong umagang yun sa kotse?" tanong ni Jennifer. Sandaling nag-isip si Antonio. "Wala na," sagot niya. "Dinala tayo ng sandaling yon sa dapat nating puntahan." "Kahit sa lahat ng sinabi ko?" mahinang tanong niya. "Binigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ng isang bagay," sagot niya, "na ang halaga ay hindi nakakabit sa uniforme o sa posisyon. Nakikita ito sa layunin." Tumunog ang phone ni Jennifer's bagong mensahe. "Speaking of purpose," nakangiti niyang sabi, "kaka-hire ko lang ng bagong head of facilities, si Maria Rodriguez. May law degree pala." Tumaas ang kilay ni Antonio. "Hulaan ko, dating driver." Nakangiting tumango si Jennifer. "Dating driver. Ngayon, top legal strategist." Napailing siya habang natatawa. "Ang dami mo palang napapansin kapag nagsisimula kang tumingin." Kinahapunan, kumurap ang news alert sa screen ni Antonio. "Flores Dynamics Hidden Talent Model is transforming corporate culture nationwide." Itinampok ng artikulo ang mga kumpanyang sumusunod sa kanilang yapak. Natutuklasan ang mga PhD sa shipping department, dating scientists na taxi driver, engineers na janitor pala. Tumawag ang phone niya, unknown number. "Mr. Reyes? Manuel Ocampo from Samsung Electronics. Kailangan namin ang tulong mo." "Anong magagawa ko para sa inyo?" tanong ni Antonio. "Yung night janitor namin, na-solve yung software issue na hindi magawa ng engineers namin sa loob ng 3 linggo. Sabi ni Ocampo, hindi makapaniwala. Former AI researcher pala siya mula Seoul National University. "Narinig namin ang kwento mo," dagdag niya. "Paano ba namin sisimulan to?" Ngumiti si Antonio. "Simulan niyo sa 2 bagay, isang paghingi ng tawad at isang pag-uusap. Pagkatapos, makinig." Pagsapit ng gabi, nakatanggap siya ng 12 tawag mula sa iba't ibang CEO sa buong mundo. Lumakad si Jennifer papasok sa opisina niya bandang 8:00 ng gabi. 500 aplikasyon a day na ang natatanggap ng Antonio Reyes Foundation, ulat niya.
mga underemployed professionals, may mga degree, may experience, may talento na stuck lang sa survival jobs. Ilan ang kaya nating tulungan? Tanong niya. Sa mga corporate partners natin? Sagot ni Antonio, siguro 2,000 ngayong taon. Pero naging seryoso ang mukha niya. May sasabihin ako. Umupo si Jennifer, ramdam ang pagbabago sa tono. Kanina ng umaga, may tumawag na ina mula Detroit. Ang anak niya si Carlos, MIT graduate. 3 taon nang nagtatrabaho sa McDonald's, 0 interviews. Tumingin siya sa sahig. Umiiyak siya. Nakita niya ang kwento natin at tinanong kung may pag-asa pa para sa anak niya. Namasa ang mata ni Jennifer. Anong sinabi mo? Sinabi kong ipadala niya ang resume ng anak niya. Si Carlos, magsisimula sa Berlin office natin next month. Pinahid ni Jennifer ang luha niya, 1 person at a time. 1 person at a time, sang-ayon ni Antonio. Pagtatapos ng araw, lumapit ang documentary crew na tahimik na sumusubaybay sa kwento nila. Hiningi ang isang huling pahayag. Humarap si Antonio sa kamera. Sa ngayon, panimula niya, may taong nagtitimpla ng kape mo na marunong ng 4 na wika. May taong naglilinis ng opisina mo na dating nagturo ng advanced engineering. May taong nagdadrive ng Uber mo na dati nang nagninegosasyon ng billion-dollar deals. Lumapit siya sa lente. Bukas ng umaga, gusto kong itanong mo sa sarili mo, anong talento ang hindi ko nakikita? Anong potensyal ang hindi ko pinapansin? Anong kwento ang hindi ko naririnig? Huminto siya sandali. Ganito ang gusto kong gawin mo. Hanapin mo ang isang tao ngayong linggo na ang trabaho niya ay hindi tumutugma sa kakayahan niya. Kausapin mo, alamin ang kwento niya, ang pangarap niya, ang skills niya. Tapos may gawin ka tungkol doon, magpakilala, mag-refer, magbukas ng pinto. Ang maliliit na kilos nagbubunga ng napakalaking pagbabago. Sumali si Jennifer sa tabi niya. Ang Antonio Reyes Foundation ay narito para i-konekta ang hidden talent sa mga kumpanyang nangangailangan sa kanila, sabi niya. Pero ang tunay na pagbabago nagsisimula sa iyo kapag pinili mong tumingin muli. Kapag nakita mo ang tao, hindi lang ang posisyon. Dinugtungan ni Antonio, matatag ang boses. Hindi palaging naka-Amerikana ang talento, hindi palaging nasa corner office ang talino, hindi sinusukat ng paycheck ang halaga mo. Sukat ito ng puso mo, ng tapang mo, ng pagpupursigi mo. Tumingin siya ng tuwid sa kamera. Kung naantig ka ng kwentong ito, i-share mo, itag mo ang taong dapat makarinig nito. Ikwento mo ang isang taong binago ang buhay mo dahil sa talento niya. Tumulong kang bumuo ng mundong nakakakita sa bawat tao sa tunay nilang halaga. Ngumiti siya, like kung naniniwala kang ang talento ay nasa kahit saan. Subscribe kung naniniwala kang lahat ay dapat magkaroon ng second chance. At sa huling sandali, may tahimik na lakas ang tinig niya. Dahil ang taong makakapagbago ng buhay mo, baka siya na yung nakaupo sa front seat